Imagine mo sa Pilipinas ka lang makakita ng mga tinutulungan ng gobyerno. Alam mo yun, susugal, nagiinom. Alam mo yun, wala na nga silang pera, wala na trabaho, nakakuha pang ganun. Living life, everyday, late at night, not okay, all I want. Hello guys! Good afternoon! Almost 12 na. So today is another day, another vlog! Guys, I'm here in the park. Malapit sa school ng alaga ko. So ayun yung school nila. And yeah, I'm waiting here. So I got here before 11. So it's almost 12 now. And yes, mag-vlog tayo today while I'm waiting kasi I still have 1 hour to wait. Kasi ang tapos niya 1 p.m. So, last week, I was here too. Hinatid ko rin yung alaga ko last week. But, I didn't stay and wait because dumiretso umuwi ako. Kasi yung amo kong babae yung pick up sa kanya after. But this time, dinrap kami dito ng amo ko. And then, antayin ko siya until 1. So, ayan. So, magchikahan muna tayo while I'm still here. So, it's one of my days dito sa Hong Kong. And yeah, I think I get used to it na. I'm almost 4 years na dito, guys. Yes. At sa mga bago pala sa aking mga channel, welcome back sa aking channel. So this is my life. So I'm just sharing some of my experience dito sa Hong Kong, my life. I'm not everything, but most of my things that I do here. So ayun nga, it's part of my job. Dito yung hatid sundo. But I'm just blessed sa mga amo ko. Hindi ko ginagawa yun everyday. But just, sometimes na if my boss really need me or meron siyang work, ganyan. So, kaya ako yung maghahatid or ako yung magsusundo. Ayan. So, medyo nakakapagod ang maghatid sundo. Totoo lang. Especially dito sa area ng alaga ko. Yung bus stop kasi dito na sinasakyan ko, lalakad ka papaakyat. So, medyo tiring siya. And, yun. Dati, yung nasinamahan ko yung amo ko na wala kami sasakyan. Pagod. Pero siya, kaya rin naman niya. Pagod talaga. So, yeah, but I praise God and thank God na yung amo ko yung laging gumagawa nun. So, yeah, mag-vlog muna na tayo today. So, I'm sharing that. So, it's part of the job as being a helper dito. And mostly talaga kasi especially naman nag-hire naman sila kasi because of the kids. Pero silang kids, tapos nag-work sila. So, they need someone to look after their kids. And especially yung house din. So, ayun na guys. I'm here waiting for you. Oh, my love. Medyo malamig dito. Actually, na ngayon guys. Almost spring, I think spring na. Medyo malamig. Pag spring ba, malamig pa rin ba? 4 years na ako dito, pero hindi ko pa alam yung mga hindi ko pa sure yung mga season. Kasi we have 4 season dito sa Hong Kong. Diba? So, summer, autumn, winter, tsaka spring. Tama ba? Yes. So, spring na. After spring, summer. So, yeah. I think nag-i-start na parang summer na nga datingan eh. Pero medyo malamig pa siya. Pero mainit na. Masakit na sa balat yung araw. So, ayun. And then, gusto ko lang din i-share guys. And I just want to share na sobrang proud ako sa lahat ng mga OFW. Sa lahat ng breadwinners. Grabe na sobrang proud ako sa ating lahat. Ako as myself and I as a breadwinner. Grabe, yung parang alam mo yun yung kailangan talaga sobrang bawal ka maging mahina when you are a breadwinner. Alam mo yun na kailangan lagi kang malakas. Kailangan makakapag-isip ka agad ng paano ka makakapag-provide. Alam mo yun, so kaya saludo ako sa ating lahat. Ako, in my experience lang kasi this last few weeks and I feel down this last few weeks. But I'm better na. Siguro mga in a week lang yun.
na nag-struggle talaga ako, but I already surrender it to God, like yung last vlog ko about family, alam mo yon, about yung mga tinutulungan natin, na tinutulungan yung mga sarili. So decided just to surrender it to the Lord, kasi hindi mo naman mabago yung mga tao, and but I need to learn, I need to set the boundaries then when it comes to helping. I need to set in the boundaries na in a way na they don't gonna take advantage yung what I can give, kasi I cannot give everything, alam mo yun guys, kasi magkano lang naman yung sa akin dito, isipin nyo 30 something, and of course I still have plans for myself then, and like yung saving for my healthcare, you know, saving up just a little bit. Actually hindi na ako nakapag-ipon this was few months kasi after Christmas hindi na ako nakapag-ipon. And yeah, it's sudden lang na when, alam mo yon, na tingin ng mga tao sa Pilipinas is talaga na akala nila dumadaloy lang yung pera dito. Pagtatrabahuhan mo everyday, yes, para dumaloy. Actually, di ba, yung, kasi ito yung isip natin, pag isa lang talaga yung income, it's really hard. Pag isa lang yung source of income ng lahat, and then the other family or other members are not helping, pag ikaw lang talaga is talagang mahirap, especially kung, di ba, kung nag-aaral pa yung mga anak nyo. Oh, but if in the case, especially sa mga single parents, no, it's really hard. Sa akin, in my case kasi, I think I'm not the only one who's don't have a family yet. Kasi yung 2 siblings ko meron ng family, so I cannot push them to help me, diba? So yung isa na lang yung medyo mabait sa bahay namin. And my mom cannot work anymore kasi nga she's not fit to work anymore. And then I still have a younger sister na nag-aaral na yun. So grade 11 siya, and syempre ayoko siyang ma-push or magtrabaho, no. And kaya ko naman siyang tulungan in a way, as long as I can, you know. And mahirap maging working student, but I'm teaching her how to, alam mo yun, mag-earn pa rin ng pera kahit konti, alam mo yun, just kahit pa piso-piso, at least, diba? I'm teaching her how to do business, magtinda-tinda ng ballpen, kahit ano na pwede niya pagkakitaan, in a way, para maturuan din siya, yun. Para hindi, siya matuto, but praise God sa younger sister ko. She is talagang mano sa pera, ganun. I mean, marunong. Pag sinabi ko ano yung dapat bilhin, yun lang. Yun. At tinuturuan ko talaga siya ng financial literacy. Ayoko siyang actually hindi ko sila na sa mga material na bagay, kasi hindi ko naman talaga kaibigay yun. Ako nga hirap na hirap eh. Alam mo yun? So, it's really hard, no? Lalo na pag single ka, my goodness. Ayun yung minsan yung naisip ko, diba? Kailangan matuto sila talaga sa sarili nilang kapasidad, kasi especially kung nasa right age ka na, like 20s, something like that, you need to work talaga. And ayun lang yung mahirap ko sa mga pamilya sa Pilipinas, no? Alam mo yung mga tinutulungan mo, tapos nagbibisyo pa, nagsusugal. Ayun, that's what I hate. I don't hate yung mga tao, but I hate what they do. Yung mga vices na yan, yung mga, it's parang bisyo, yung mga, addiction. Pagsusugal, di ba yung magsusugal ka, kahit piso-piso lang yan. Tapos, kung, di ba, kahit pa piso-piso yan, mga scatter na yan talaga, in Jesus name talaga. Sana mawala na yun, in Jesus name talaga. Sana black na yan. Nanggigigil ako. I hate really talaga yung sugal. Even before, I don't like playing. Pero hindi naman ako nagmamalinis before na hindi ako nagsusugal. But somehow before na, dumaan din ako. Pero nakapaglaro din ako. Pero not totally like yung addiction na talaga na naging habit. Alam mo yun? Hindi. Parang nasama lang, napalaro lang, ganun lang. Pero yung
kahit wala ka ng pera, alam mo yun, magsusugal ka pa. That's something that na sakit na, alam mo yun, you need to stop it and you need to pray about it talaga, because the addiction is hard to get out of your body, alisin sa sistema mo if you're not willing to help yourself din. And if you're not willing din surrender kay Lord, ay no umpisa yun. Lahat ng mga natutunan natin maling gawain, pag hindi natin surrender sa Panginoon, hindi natin kayang baguhin yung sarili natin. So, kailangan natin ibigay sa Kanya. And then, tutulungan din natin sa tulong niya ng Panginoon, we can overcome it. We can resist that lies of the devil in Jesus' name. Hindi, totoo lang, I have my addiction also then. But praise God and thanks God na talagang iniiyak ko talaga yan. Ayoko na yung mga addiction na alam mo yung naging habit ko, na nakuha ko. So, but praise God, I am freed. And especially sa mga nagiinom din, alam mo yon, yung wala ka na nga pera, nagiinom ka pa, isa pa yan. Diyan ako nang gigigil. Alam mo yun, galit ako sa mga kasalanan na ganyan. Hindi ako galit sa tao or hindi ako galit sa pamilya ko, sa person, in a person. Kasi, ano yan eh, it's a lies of the enemy sa isang person eh. Yung nasa sistema na niya. So, we need to talaga to crush down talaga yung ng mga habit na yun in Jesus' name. And I really hate yung alak. Now, I'm not saying na hindi ako dumaan din dyan. Hindi ako nagmamalinis. Before, I am a drunkard. Drunkard talaga ako, te. Talagang nalalasing ako, hindi ako muuwi nang hindi ako gumugulapay, okay? I was there too, and I can tell you that is a lies of the enemy. Talaga, nagiging iba kang tao. Pag nagkakaroon ka ng alak sa katawan, nagkakaroon ka ng tapang, alam mo yun, di ba? Diyan nagwalabas yung mga di ka aaya-ayang gawin, kaya mong, pag may karapatan, may ipaglaban ka, pag may alak ka. So, I've been there, guys. Na-experience ko na, but I praise God and thanks God. When I got here in Hong Kong, talagang I focus sa work. I already pray for that. Nung nagpunta ako dito, sabi ko, nag-focus ako sa work. And then, hindi ako babarkada sa ganyan, mag-iinom. But talagang you need to choose talaga yung surroundings mo. Kasi ako, guys, yung, may naging friend din ako, nadala rin ako sa inuman nun. One time, nadala ako sa inuman. Napainom ako isang vodka. So nga lang, hindi ako pwedeng malasing kasi, syempre bago pa lang ako dito sa amo ko nun eh. So yun, umuwi din yata ako agad nun. And then yun, simula na nag-church na ako, and I decided talaga na since I got here, I think 4 years na I am alcohol free Christian. If you're growing Christian, ako talaga, I decided not to drink talaga. Pero I'm not drinking anymore, and I don't like the smell of that din talaga. And yeah, tsaka parang ang hirap talaga pag ganyan yung mga tinutulungan mo sa Pilipinas, yung pag ganyan yung mga bisyo. And imagine mo sa Pilipinas ka lang makakita ng mga tinutulungan ng gobyerno. Alam nyo yun, I'm not saying na tinutulungan ng gobyerno, pero ayun pa yung mga pinagagawa nila, susugal, nagiinom. Alam mo yun, wala na nga silang pera, wala na trabaho, nakakuha pang ganun. Kahit sabihin mo, I just don't understand. Kaya sabihin mo, panlibre yan. If you don't want it, kailangan talaga mong i-resist yun eh. Talaga, totoo lang. Kaya, ewan ko, hindi ko maintindihan. So, ayun yung pinag-pray ko din sa family ko. Talaga kung wala ka sa Panginoon talaga, totoo lang, it's gonna be hard to naiwasan yung mga yan. And you need to be surrounded to the people, godly people that will help you overcome that. Yung mga taong mag-encourage sa'yo, mag-push, mag-encourage sa'yo na, inspire sa'yo na, if they, like me, di ba, yung nakaalis na sa na sitwasyon na yun. And yan, ako talaga, even before, I hate talaga ng utang, o yan, yung utang, alak, tsaka yung sugal, ayun yung ayaw ko. Tsaka isa pa, last na lang to guys, before I end this vlog. I hate yung utang din. I really hate utang kasi
hindi tayo makausad pag may utang tayo. 'Di ba parang ngayon personally, I will tell you, I mean, may pera ako pero right now yung sasahod ko wala akong nasi-save. This was few months wala akong nasi-save na matino kasi alam mo yun yung ngayon nga wala akong nasi-save na matino tapos may utang ka pa. Parang mas masakit sa ulo, 'di ba? So ngayon nga, masakit na yung ulo ko na wala akong na-save ng maayos. Pero praise God naman, at least na, alam mo yun, na meron naman na, panggastos. Alam mo yun, kahit paano meron kang napoprovide for your family. Pero ang iniisip ko, yung may utang ka na, tapos nahihirapan ka pa sa pang-araw-araw mo. So parang ayun ang mahirap. Hindi ko talaga maintindihan. So ayun lang ang gusto kong i-share. And ang lagi kong inaano guys, yung huwag kayong mangutang or yung lifestyle talaga. Kailangan yung nakikita kong yung lifestyle natin. Kailangan huwag tayong masyadong sa lifestyle natin, mag-base. Kasi minsan kahit sabihin natin, pag kumikita na kasi tayo ng pera na medyo malakas ang kinikita natin noon, medyo nadadagdagan yung mga expenses natin. Ayun lang din na ko. Ngayon, di ba dati, nagkakahoy lang tayo, hindi tayo naggagas, ngayon naggagas na, tapos may kuryente, tapos pag may kuryente ka na, may TV ka na, tapos magne-Netflix ka na, alam mo yun, dumadagdag yung gasto, sa totoo lang. Tapos mag-internet ka pa, alam mo yun, and then, grabe, kaya ngayon talaga ang gusto kong focus ay na-pray na business yung pwedeng pagkakitaan kahit maliit na konting puhunan lang kung kaya mong ipaikutin. So ayun yung gusto ini-encourage ko sa family ko, but siguro talaga may gift lang talaga din sa sa pagnenegosyo. Merong tao talagang gifted na marunong humawak ng negosyo. Hindi lahat is andun yung may talent sa pagnenegosyo. So yun, ayun yung gusto ko lang i-share na proud ako sa lahat ng mga breadwinners, and I hope na yung family natin sa Pilipinas will appreciate all the things that we do, and sana tulungan din nila yung sarili nila, alam mo yun, to be better. And kasi yung totoo lang yung sahod dito once a month, and we cannot magbigay sa kanila ng every week, alam mo yun. So ayun lang, sana maintindihan nila. So ayun lang ang gusto kong i-share today. Nagrarant ako sa inyo guys. Hindi mo rant, I'm just sharing na talagang ang hirap na sitwasyon ng ganyan. So, and I praise God, thanks God na wala naman akong galit. Wala naman akong galit sa kanila ko. But I need to learn, I need to set boundaries din. So ayun lang guys, I hope to see you guys soon. And thank you for watching. I hope you like this video, and I hope you get something from today. And I know hindi lang ako nakaka-experience nito, and please comment down below if you are experiencing this kind of matter sa family nyo. And I love my family so much. That's why I want them to learn. I want them to learn. And because I'm not here forever, I'm not here to help them at all times, because ang kaya kong ibigay is so super limited lang. But si Lord, ang may-hari ng lahat, He's the creator of the universe. He can provide everything para sa atin. And yun ba, paghinga natin, we have house to live, we are alive, and every kissing is a blessing. So if you're still alive, so it's have opportunity to make the life better. Ayun lang guys. Enjoy. Ay na, mayroon ng mga dito, mga lola dito dumadating. So ayun guys, end ko na yung video dito today. So yeah, just like and subscribe. Thank you for watching. God bless you. Andito na sila. Kasayaw. Ayun na. Magkasayaw sila lola. So ayun guys, God bless you guys.